This is the word of the Lord. Paul, an apostle, not from men, nor through man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brothers who are with me, to the churches of Galatia. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of God, our God and Father, to whom be the glory forever and ever. Amen. This is the word of the Lord. Makaupo na po tayo. So, again, ito ay bagong sermon series natin. Ang ipapangaral natin ay mula sa Book of Galatians. Sa pagkakahati namin, siguro hanggang half this year or more than. Ganon katagal yung aabutin para sa buong 6 chapters ng Galatians. So, Lord willing, ayon. So, itong magiging pangangaral po natin ay introductory. 2 verses lang, verse 1 sa verse 2 lang. So, this will be an introductory sermon bilang pagpapakilala ng epistle na ipapangaral natin sa mga susunod na Lord's Day morning. Ang sumulat nito ay si Apostle Paul. 2 beses siyang inintroduce dito sa Galatians 1:1, saka later on sa Galatians chapter 5, verse 2. Kilala naman natin si Apostle Paul. Tinaguruan siyang si Saul of Tarsus. Isa siya sa mga persecutor ng church. Acts chapter 9, verse 1 hanggang 2. Pero later on, nung na-convert si Apostle Paul, siya ay tinawag para maging apostol para sa mga hentil. Acts chapter 9, verse 15. Yan ang naging calling niya. Siya ang magiging apostol para sa mga hindi naman mga Hudyo. At siyang sumulat ng more than half ng New Testament na meron tayo sa mga kamay natin. Yung authorship nitong Galatians, sigurado na si Apostle Paul yung sumulat nito, na maging yung mga scholars na nagda-doubt sa authorship ng ibang mga letters, dito hindi sila nagda-doubt. Talagang sigurado sila, si Apostle Pablo yung sumulat ng Book of Galatians. Ang mga sinulatan dito ni Apostle Paul ay yung church sa Galatia, isa siyang province, at una siyang nakapunta doon ng first missionary journey niya, kasama si Barnabas. So nag-establish siya sa mga Roman provinces, at isa doon ay yung lugar ng Galatians. Acts chapter 13, Acts chapter 14. We can read back yan doon sa aklat ng mga gawa. Second missionary journey ni Apostle Paul, binisita niya ulit ito. Nagplant sila ng church, binisit ulit nila. Acts chapter 16 naman. At sa pangatlong pagbisita niya, pumunta ulit siya doon. Nakalagay naman yan sa Acts chapter 18. So we know this church is very close sa Apostle Paul. Siya yung nagsimula, sila yung nagplant, at ilang beses nilang binalikan itong church dito sa Galatians. Sa ibang mga letters din, binabanggit itong church ng Galatian. For example, naalala nyo sa 1 Peter chapter 1, verse 1, isa sa mga binanggit ni Apostle Peter na to the elect exiles ay yung mga taga-Galatia. Aware si Apostle Peter na may church, na merong mga mananampalataya doon sa Galatian. Isa rin to sa ni-reference ni Apostle Paul sa Corinthian church. 1 Corinthians chapter 6, verse 1. Naalala nyo, nangongolekta si Apostle Peter ng finances para sa pagtulong sa ibang gawain. Sinabi niya, maging sa Galatian church, lumapit siya para magbigay humingi ng financial help para sa ibang mga churches. So 1 Corinthians chapter 16, verse 1. So meron tayong makikitang ito yung mga background na kaalaman natin tungkol ano bang itsura nito, saan ba nagsimula tong Galatian church. Pero, ang purpose, kaya talaga nagsulat si Apostle Paul netong letter na ito, ay dahil nai-impluwensyahan na itong dear church sa kanya. Isang church na napakalapit sa puso niya ng
hindi totoong doktrina, bulaang doktrina, at maling ebanghelyo. May pumapasok na, nalalason na yung church na sinimulan niya ng mga false gospel. Kaya babanggitin niya yan paulit-ulit, mababanggit yan sa mga susunod na mga pangangaral. Ang nakaka-impluwensya at nakakalason sa church na ito ay yung mga tagapagturo ng mga Judaizers. So, we are familiar with that. Yung mga Judaizers na yon ay mga tagapagturo na sinasabi nila, magiging tunay kang Kristiyano, magiging legitimate ka na kay Jesus kung magpapasakop ka sa mga seremonyal na kautusan sa ilalim ng batas ni Moises. So isa dyan ay yung circumcision. Isang covenant sign yan sa Old Covenant, di ba? Hindi ka pwede maging pumasok sa Judaism nang hindi ka tuli kung ikaw ay lalaki. Hindi you cannot be a Jew. You cannot be under their religion. Pero yan din yung tinuturo ngayon ng mga Judaizers dito sa bagong tipan sa Church ng Galatia. Kasi nag-visit lang sila, di ba? So, may mga remaining na mga nandun na nagtuturo ng ganitong mga katuruan. Na-recognize ni Apostle Paul. Makikita pala natin yan sa Acts 15. Sa Acts 15, doon natin mababasa yung Jerusalem Council. Doon pinagtalunan ng mga apostles. Nagkaroon sila ng gathering para patunayan at panindigan ano ba talaga yung totoong nakakapagligtas. Now, bakit siya big deal? Hindi ba pwedeng may totoong gospel, tapos merong mga medyo may error lang, pero hanggat may totoong gospel, kahit na may error, hindi ba okay lang yun? Hindi ba okay pa rin naman yun spiritually, okay pa rin naman yun sa pananampalataya? Para kay Apostle Paul, hindi. Para kay Apostle Paul, hindi. Na-recognize ni Apostle Paul na kapag pinaniwalaan nila yung turo na yon, sila ay ma-jeopardize sa kanila yung salvation nila. Ang maapektuhan nito ay hindi lang yung kanilang church per se, formally, kung hindi ang maapektuhan mismo nito, thank you bro, ang maapektuhan mismo nito ay yung kaluluwa nila. Yung walang hanggan nila. Para kay Apostle Paul, kapag pinaniwalaan nito, may nahalo lang doon sa ebanghelyong tinuturo niya, maapektuhan yung walang hanggang kahihinatnan nila. Kaya concern na concern si Apostle Paul sa kanila. At itong mga kalaban ni Apostle Pablo, yung mga Judaizers, sinusubukan nilang bigyan ng bigat yung turo nila sa pamamagitan ng pagsasabi at paglaban doon sa apostleship ni Apostle Paul. Kaya makikita natin dito, unang-unang verse pa lang, sinabi, Paul, an apostle. Sipin nyo, unang-unang sulat niya. Sa ibang mga letters, may mga greetings pa si Apostle Paul. Talagang ginigreet niya pa ng maayos, mga thanksgiving. Pero dito sa Galatians, iba to sa ibang mga epistles. Sinimulan niya agad sa pamamagitan ng pag-push, pagsasabi, ang sumusulat sa inyo ay si Pablo, isang apostol. Sinabi, ito yung office ko. Sinabi niya, not from men, nor through man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised Him from the dead. Yung unang linya pa lang niya yun, pinapanindigan niya na, binibigyan niya agad ng bigat. Hindi ito basta-basta. Bakit? Dahil yun yung tinitira ng mga bulaang tagapagturo. Ang sinasabi ng mga bulaang tagapagturo, si Pablo, di naman totoo yung yung credential niyan. Hindi niya naman yan dapat paniwalaan. So para hindi paniwalaan yung gospel ni Apostle Paul, ang tinitira ng mga Judaizers, office niya. Kaya ang unang pinanindigan ni Apostle Paul, ito ang office na ibinigay sa akin, hindi ng tao. Hindi tao nagbigay sa akin ito. Hindi rin tao ang pumili sa akin. Si Jesus mismo at
ang Diyos Ama. Therefore, bine-verify ni Apostle Paul yung apostleship niya para ma-verify niya at mapanindigan niya at maituro niya yung gospel ng kapatawaran, pagpapawalang sala, sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo lamang. Kaya itong epistle na ito, sa mga magiging mga pangangaral natin, isa ito sa mga pinaka-short na defense ni Apostle Paul sa gospel ni Christ, kung saan meron tayong kalayaan mula sa kautusan, kalayaan mula sa kasalanan, na tinawag itong Magna Carta of Christian Liberty. Ito mismong epistle na ito. At dun sa first sentence niya, he went straight in defending his apostleship dahil gusto niyang patunayan yung mensahe niya. Totoo yung mensahe ko, ito yung nagsasalita sa harapan niyo. Totoo yung mensahe ko, ito yung nagsasalita sa harapan ninyo. Pinoprove niya apostleship niya for the sake ng message na papatunayan niya at ipapangaral niya sa kanila. Kaya ito yung message natin ngayong umagang ito, na in the apostolic writings, there we can find the true gospel for our true salvation. Makikita natin sa apostolikong nasusulat, sa apostolikong isinulat, doon natin makikita yung tunay na kaligtasan at tunay na ebanghelyo para sa tunay na kaligtasan. But you see, dun sa dalawang verse na meron tayo, kitang-kita na kaagad natin kung sino yung nag-a-affirm sa apostleship ni Apostle Paul. Una, sa verse 1, sino yung nag-a-affirm sa apostleship niya? Si Jesus Christ at ang Father. Sa verse 2, may nag-a-affirm ulit sa apostleship niya. Sinabi niya, and there are brethren who are with me. So yun yung dalawang nag-a-affirm na totoo yung apostleship niya, na nag-a-affirm na totoo yung message niya ng gospel na ituturo sa kanila. So yung author nito, yung sumulat, he was called by Jesus Christ and he is recognized by true Christians. Siya ay tinawag ni Jesus at siya rin ay kinikilala ng mga tunay na mga mananampalataya. So, una, the author was called by Jesus Christ. So, ang ibig sabihin ng salitang apostle ay sent one, ipinadala. Yun ang basic dictionary definition ng isang apostle. Ang isang apostle ay isang tao na kinomisyon, isinugo para sa isang gawain. Sa atin ngayon, pwede natin isipin, yun ay formal representative. Formal representative. Kung ano yung sasabihin ng isang apostle, yun mismo yung pinapasabi ng Diyos. Yun mismo yung pinapasabi mismo ng Panginoon. Pwede natin isipin ambassador. Imperfect analogy yan, pero parang ambassador. Kaya mapapansin nyo yung mga ambassador sa mga bansa-bansa, napakaingat magsalita. Hindi sila basta-basta nagsasalita. Kasi kahit ano yung lumabas sa bibig nila, it is a formal representation ng bansa nila. Hindi sila pwede magbitaw. Napaka-ingat, napaka-careful nila sa pananalita nila. Ganyan ang isang apostol. Yung apostol ay representative mismo ng nagsugo sa kanila. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. At dito, ipinronta mismo ni Apostle Paul. Sinabi niya, ako ay isang apostol. Pwede kasing ibig niyang sabihin, pwedeng sa harap ng ibang mga tao, sa harap ng mga naninira sa kanya para wasakin yung ebanghelyo, sa harap ng mga taga-Galasya, pwedeng isipin nila na si apostol ay mababa. Maaalala natin sa Corinthian letter, hindi naman siya charismatic na tao. Ibig sabihin, hindi siya appealing outwardly. May mga nagsasabi nga na maliit siya, may problema pa siya sa mata. So hindi talaga siya, alam mo yun, pag tumayo sa harapan, kuha niya atensyon ng lahat. Hindi siya ganong klaseng tao. Hindi ganon yung meron siya. Ang meron siya ay authority nung Pharisee pa siya. Pinag-aralan. Naalala niyo nung sa Acts, nung hindi nga siya napagkamalang
Roman citizen. Kailangan niya pang sabihin, Roman citizen ako bago siya tratuhin ng maayos ng mga sundalo. Because personally and character-wise, hindi namang ganun si Apostle Paul. Hindi siya madating ganun. Wala siyang dating. At pwedeng maging tingin sa kanya ng mga tao at paniwalaan agad yung mga false teacher na mas charismatic. Yung mga false teachers, yung mga Judaizers na mas may dating, na pwedeng humarap, they can catch the attention of the people, na may rhetoric, may oratorical skills. Pwedeng ang maging tingin nila kay Apostle Paul ay mababa. Pero ito ang pinanindigan niya. Ang panawagan niya ay hindi galing sa tao. Ang tumawag sa kanya ay hindi tao. Ang tumawag sa kanya at ang nagbigay sa kanya ng otoridad para gawin yung mga pinapagawa sa kanya ay hindi tao. As if he is saying in the first verse, my call is the highest possible, for it is by Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. Kaya sinabi ng iba, dinugtong ni Apostle yung phrasing na who raised Him from the dead para mas pagtibayin yung panawagan na meron sa kanya. Siya na bumuhay sa patay, siya na nagbigay ng resurrection, siya yung tumawag sa akin para isugo ako para maging isang apostol. So now, hindi ginagawa to ni Apostle Paul. Hindi niya sinimulan sa pamamagitan nito dahil insecure siya. Hindi niya sinabi na Paul, an apostle, not from men or through men, but through Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. Hindi niya sinabi yon dahil insecure siya. Hindi niya yon sinabi dahil minamalit niyo ako Hindi niya yun ginawa for that. Para sa kanyang credentials. Philippians chapter 4. Hinayaan niya na nga yung mga credentials niya Wala sa kanya yon. Pero, sinabi niya ito para i-reassert yung mensaheng nanggagaling sa bibig niya. Dahil kapag pinagdudahan yung kanyang office, pagdududahan din yung mensahe na bit niya. Pag pinagdudahan yung apostleship niya, pagdududahan din yung mismong mensahe na bit niya. Kung si Apostle Paul ay hindi legitimate, therefore yung gospel niya ay hindi legitimate. Kaya sinasabi niya, ang office ko ay legitimate, God commissioned me to preach this, at ang pinakapakay niya para sa ginagawa niyang ito, He will take lengths and pains at maging very emotional siya in this letter para saan? For the truth. Para sa katotohanan. At ganun din para dun sa mga sinasabihan niya. Dun sa iglesia na nandun. Si Martin Luther nga, sabi ni Martin Luther, nung medyo bata-bata pa siya, young man pa siya, mga siguro young adult, sabi niya, hindi niya daw maintindihan bakit ganito si Apostle Paul. Sabi niya, hindi ko maintindihan ba't ganito si Apostle Paul, bakit gusto niyang iharap yung pagiging apostle niya. At umamin si Martin Luther. Sabi niya, kasi ng mga panahong iyon, hindi ko pa nare-realize kung gaano ka-importante ang gospel ministry. Nung nagbabasa daw siya ng Bible, hindi niya maintindihan, bakit ganito to si Paul? Bakit pinopronta niya ng pinopronta yung pagka-apostol niya? Ba't pinagtatanggol niya palagi? And then later on, he realized. Kaya pala ginagawa ni Apostle Paul yun, hindi para i-exalt yung sarili niya. Hindi para maluwalhati siya sa harap ng mga tao. Hindi para mas magkaroon siya ng mas maraming pera. Hindi niya ginagawa yun para sa kung anumang satisfaction. Hindi niya ginagawa yun para magkapabor lang siya. Ginagawa niya yon dahil kailangan ng mga taong ma-assure na yung mensahe niya ang totoong dapat paniwalaan, ang mismong salita ng Diyos. At sabi ni Luther, hindi ko na-realize yan dati. Sa isipan ni Luther, sabi niya, akala ko wala lang, akala ko hindi niya naintindihan kung gaano kahalaga ang gospel ministry. Sabi niya.
Sino nga bang tumawag kay Pablo? Sinong tumawag kay Apostol Pablo? Sinabi niya, hindi tao, hindi sa pamamagitan ng tao, ang mismong tumawag sa kanya, harap-harapan, Acts chapter 9. Walang iba kundi si Jesus at ang Diyos Ama. Kaya, dito tayo magkakaroon ng ideya kung gaano kahalaga yung bagong tipan. Gaano kahalaga yung mga sulat sa bagong tipan. Na yung sumulat sa bagong tipan, katulad nitong Galatians, ay mga apostol o apostoliko na may direktang pagkatawag at pagbibigay otoridad galing kay Hesukristo. The New Testament writers are apostles or apostolic that have been directly called and authorized by Jesus Christ. Sa totoo lang, pag pinag-usapan natin ang New Testament canon, isa yan sa criteria paano masasabi na ang libro sa bagong tipan ay canonical. Ibig sabihin, isa talaga siya sa nararapat mabilang sa bagong tipan. Ang isang criteria, dapat apostol ka o apostoliko ka. Ibig sabihin, kasama ka ng ibang mga apostle. Either you're an apostle or you are apostolic. Dahil sila yung authorized. Sila yung merong tatak. Official na mga pwedeng magsalita tungkol sa tunay na mensahe ng Panginoong Hesukristo. Dahil ang mga apostle ay ang mga official mouthpiece ng Panginoong Jesus. At yan ang meron tayo sa 27 aklat sa bagong tipan. Mula Matthew hanggang Revelation, ang sumulat ay mga apostles or mga apostolic writers. No, may isa tayong question. Pag pinag-usapan natin yung New Testament, pag pinag-usapan natin ang mga writings, katulad nitong Galatian, minsan ba napatanong din kayo na bakit si Jesus hindi siya sumulat ng libro? Hindi ba mas magiging madali yung pagbabasa, yung authority? Minsan ba naisip nyo yun, bakit si Jesus hindi nagsulat ng libro? Of course, we cannot give full answer to that. Ang isang answer ay sa kalooban ng Panginoon, sa soberanya niya, ay hindi niya niloob na magsulat ang anak ng Diyos ng libro. Pero ang isang dahilan, isang legitimate na dahilan, ay dahil kung sumulat si Jesus ng libro, alam niyo kung ano mangyayari? Mababaliwala yung ibang mga libro. Kunyari, for example, may gospel according to Jesus, tapos may sulat si Paul, si Peter, si John. Alam niyo, kahit tayo, pag binasa natin yon, magkakaroon tayo ng distinction sa isip natin. Mas mababa etong librong to kaysa sa librong to. Ang isang dahilan kung ba't di niloob ng Panginoon na hindi siya sumulat ng direct na libro ay dahil sa totoo lang, sumulat talaga siya. Sumulat talaga siya. Pero hindi galing sa kamay niya. Sa pamamagitan ng mga sinugo niya. Sa pamamagitan ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni Jude, ni James, ni Luke, ni Mark, ni Matthew. Sumulat talaga si Jesus, pero hindi sa sarili niyang mga kamay. So hindi sa pamamagitan ng mga sinugo niya. Meron siyang mga sinugo. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, tinataas pa nga, may mga red letter Bibles pa, di ba? Iniisip, baka pag red lettered, mas importante. Pag hindi red lettered, hindi mas importante. Hindi totoo yun. Bakit? Kung ang isang aklat ay apostoliko, yun ay salita ni Jesus. Kung ang isang aklat ay apostoliko, yun ay salita mismo ni Jesus. Merong totoong sinulat si Jesus.
Pero hindi gamit ang kamay niya. Ginamit niya yung mga sinugo niya, yung mga official na mga writers niya. Meron siyang mga writers. Meron siyang mga isinugo at yun yung mga apostol. At yun yung pinanindigan ni Pablo. Yan yung sinasabi niya. Paul, an apostle. Isa ako sa official na isinugo ng Panginoon. At itong mensahe ko ang dapat niyong paniwalaan. Kaya in principle, yung message ng apostles ay message ni Christ. Nakalagay yan, Matthew 10, Luke 10, John 13. Alam niyo, sabi ni Jesus, sabi niya sa mga disciples, whoever receives you, receives me. And whoever receives me, receives him who sent me. Alam niyo, hindi ito kung sino-sino lang. Apostolic itong verse na to. Sinabi niya, kung sinong tumatanggap sa inyo, siyang tumatanggap sa akin. Hindi ito pwedeng i-claim lang ng kahit sinong mga Christian. Kahit nga pastor hindi pwedeng i-angkinin ito na verse na ito. Ito ay isang apostolic verse. Kung sino man ang tumanggap sa kanila, ay tinanggap si Jesus at ang kanyang mga katuruan. Ganon din. First-hand experience ito ni Paul nung unang pakikitungo sa kanya ng mga taga-Galatians. Kaya may nagbago yung pakikitungo sa kanya. Dahil ang totoong pakikitungo sa kanya nung una ng mga Galatians, Galatians 4:14, sabi niya, although my illness was a trial to you, you did not despise or reject me. Instead, you welcomed me as if I were an angel of God, as if I were Christ Jesus Himself. Galatians 4:14. Sabi niya, nung unang punta ko sa inyo, tinanggap niyo ako na parang ako mismo si Jesucristo. Anong ibig sabihin nun? Yung message. Yung mensaheng bit-bit niya, tinanggap nila as if galing mismo first hand kay Jesus. Yun ang otoridad ng pagiging isang apostol. Na wala ang kahit na sino. An apostleship bears the official mark of heaven. Kaya ngayon, sa panahon natin, hindi tayo naniniwala na may continuing office ang apostleship. Hindi tayo naniniwala na pwede lang ito i-claim ng kung sino-sino. Pagka-graduate mo ng masteral sa isang seminary, hindi ka pwedeng tawaging apostle. Kahit 10 beses ka Masters of Divinity, hindi ka pwedeng tawaging apostle. Ang sinabi ng 1 Corinthians chapter 15, si Apostle Paul ang huling apostol. At may mga criteria pa yan. Dapat nakita mo ng mukhaan yung nabuhay na muling Jesus. Dapat siya mismo yung nagturo sa iyo. Si Apostle Paul ang huling apostle. Wala nang mga ibang mga apostol tayo ngayon. Dahil ang apostolic office ay napakataas at hindi pwedeng uliting opisina bilang panimula ng bagong tipan. Sobrang tindi ng apostolic office na pansinin nyo, ito yung sinabi ni Paul sa Thessalonians naman. Sabi niya, anyone who rejects this command does not reject man but God, the very one who gives you His Holy Spirit. Pag tinanggihan daw yung letter niya, pag tinanggihan daw yung sulat niya, ang tinatanggihan daw nila hindi tao, hindi si Paul ang tinatanggihan nila, kundi ang Diyos mismo. There is authority in the words of an apostle. At hindi yan exclusive kay Pablo. Alam nyo, maging si Juan, ganyan din ang sinasabi. Sa 1 John, pakinggan nyo, 1 John 4:6. Sabi niya, we are from God. Yung we doon ay apostles. Hindi yun we, the church, hindi yan we, the brotherhood. We are from God. Whoever knows God listens to us. Yung us doon ay apostles. And whoever is not from God does not listen to us. Ang tindi ng kriteria niya. Ang sinabi ni Apostle John, kung sino yung nakikinig sa amin na mga apostol, sa Diyos sila. Kung sino hindi nakikinig sa amin, ay hindi sila sa Diyos.
There is weight sa usapin ng apostleship. Kaya paano natin malalaman yung totoong gospel? Lahat ng apostol patay na. Paano natin malalaman yung totoong ebanghelyo? Wala na tayong kasamang buhay na nagsasalitang apostol ngayon. Malalaman natin yon sa pamamagitan ng mga sulat nila. Sa pamamagitan ng mga isinulat nila na meron tayo hanggang ngayon. At yung mga sulat nila na meron tayo hanggang ngayon ay yung 27 na mga aklat sa Bagong Tipan. At isa doon yung Galatians. At isa doon yung pinatutunayan, I am an apostle. This is an apostolic writing. At yun yung nagbe-bear ng mark ng isang totoong ebanghelyo. Pag nag-grocery kayo, tapos magulo yung grocery shop, walang mga price tag. Minsan, di ba, hindi nila nilalagay. Ang unang hinahanap natin, yung price checker. Kung minsan yung mga employee, hindi rin nila alam eh. So, maghahanap tayo ng price checker. Minsan nga, sa sobrang dami ng walang price tag, gusto natin, katabi na natin yung price checker para lahat i-check muna natin kapag nag-grocery tayo. Ganon mismo ang Bagong Tipan. Ganon mismo ang Biblia. Pero ito, ang dapat na chine-check natin ay kung yung mga pinaniniwalaan ba natin ay totoo o hindi totoo. The Scripture, the New Testament Bible, those written by the apostles who are not from men nor through men, but from Christ and God the Father, yun ang paggagamitin natin na pang-check. Totoo ba to o hindi totoo ito? It's a truth checker. It is a gospel checker. Doon na sasalain. Dito dapat tignan kung yung pinaniniwalaan ba natin ay totoo o hindi totoo. Bulaan o galing mismo sa Diyos. Kaya ito yung dapat nating panindigan maging ngayong pagpasok ng bagong taon. Manindigan tayo sa sinasabi ng Bagong Tipan para maprotektahan natin yung sarili natin at ganun din yung ibang mga tao mula sa mga maling ebanghelyo. Ito yung argument ni Apostle Paul. Because my apostleship is legitimate, lahat ng isusulat ko dito ay legitimate. I-check nyo dito sa isusulat ko. I-check nyo dito sa mensahe ko. Kung paano nyo malalaman kung ano yung totoong sinasabi ni Jesus sa hindi. Dahil kung hindi, kayo ay mapapahamak eternally, spiritually. Kaya even until today, hanggang ngayon sa panahon natin, ang gamit pa rin natin ay apostles. Ang gamit pa rin natin ay apostles para tignan, i-filter kung yung mga napapakinggan ba natin ay totoo ba o hindi na. Lahat ng lumalabas dito sa pulpitong to, lahat ng maririnig nyo mula sa pulpitong to, dapat ay tignan ayon sa kasulatan. Dapat tignan ayon sa Bagong Tipan. Pero alam nyo ba na hindi lang yung pulpito ang dapat sinasala ng Bagong Tipan? Alam nyo ba na dapat maging Netflix nyo ay sinasala nyo gamit ang Biblia? Alam nyo ba na dapat maging mga palabas at mga mensahe na naririnig nyo sa labas ng iglesia ay sinusuri nyo rin at pinifilter gamit ang Biblia? Tinitest yung bawat palabas na pinapapasok natin sa isipan natin. Bawat pelikula na may mensahe, na merong laman, na merong bit-bit, ay sinusuri din natin gamit itong gospel checker na tinatawag nating Bagong Tipan. Alam nyo ba na maging ang YouTube ay dapat pinifilter mo gamit ang Biblia, gamit ang Bagong Tipan? Alam mo ba na maging yung mga kinikwento sa iyo ng kaibigan mo
ay finifilter mo gamit ang bagong tipan, ang Biblia. Alam mo ba na maging yung mga pumapasok sa isip mo, yung finifeed mo mismo sa sarili mo na mga kaisipan, ay finifilter mo rin. Chine-check mo rin gamit ang bagong tipan. We should be Bereans. At ang binebereya natin ay hindi lang ang pulpito. Ang binebereya natin ay lahat. Lahat. May papanood ka sa balita, ibereyan mo yan. May makita ka sa telebisyon, ibereyan mo yan. Dahil lahat yun, hindi natin alam, hindi lang galing sa loob ng pulpito lalabas ang mga maling tagapagturo. Ang mga false teachers. Laganap ang mga maling tagapagturo. At kung hindi tayo nag-iimbita sa pulpitong to ng maling tagapagturo, baka naman may iniimbita kang false teacher sa loob ng bahay mo. Hindi to, ang dami mong false teacher. Pinifeed mo ng finifeed yung sarili mo. So, itetest natin ang lahat sa pamamagitan ng tunay na apostol. Apostol ba sila? Apostol ba sila? Yung mga ibang pinapakinggan ba natin ay ina-undermine at sinasabi, huwag kang makinig dyan sa bagong tipan. Bitawan mo muna ang bagong tipan at sa akin ka makinig. Sa akin ka makinig. Hindi attractive yan si Pablo. Sa akin ka makinig. Meron bang nag-undermine sa apostle at pagiging apostolic ng New Testament? In your life. Test it. Subukin natin sa pamamagitan ng bagong tipan. Paniwalaan mo, sobrang paniwalaan mo ang Biblia na ang lahat ng mga ibang paniniwala mo ay dumadaan muna dito. Sobrang paniwalaan mo ang Biblia na lahat ng ibang mga paniniwala mo, wala kang ibang tatanggapin kung hindi dumaan dito, sumala dito. Dito sa isinulat ng totoong tagapagsalita ni Jesus. Ng totoong tagapagsalita ng Panginoong Jesucristo. Ano nga bang ibang mga dapat paniwalaan? Ano pang ibang dapat paniwalaan kung ito ang salita ni Jesucristo sa pamamagitan ng mga apostol? Ano pa nga ba? Pangalawa, very shortly, yung verse 2. Yung, ang unang binanggit ni Apostle Paul na siya mismo ay tinawag hindi ng tao, sa pamamagitan ng tao, kung hindi ni Jesucristo at ng Diyos Ama na bumuhay muli sa Kanya. Tapos sa verse 2, sinabi niya, and all the brothers who are with me. Now, binanggit yun ni Apostle Paul, sinabi niya mismo na merong mga kapatid na kasama siya, ang ibig niyang sabihin doon ay mga katulad ko ng pananampalataya. Yun ang ibig niyang sabihin. Ang ibig niyang sabihin, etong mga brothers who are with me, sila ay katulad ng mensahe ko. Ang sinasabi nila ay kung ano yung sasabihin ko. Ang iniisip nila ay kung paano ako mag-isip. Ang ebanghelyo nila ay yung ebanghelyo ko. Yun ang ibig sabihin ni Apostle Paul doon. Kaya sabi nga ni Luther, although the brethren with me are not apostles like myself, so pinaparaphrase ni Luther yung verse 2, sabi niya, kahit hindi rin sila apostol, yet they are all of one mind with me. Think, write, and teach as I do. Nung sinabi ni Paul na, and the brothers who are with me, hindi lang yun with me geographically. Sinasabi, with me on the gospel. Hindi lang sila kasama ko physically, kasama nila ako sa position ko. Kasama nila ako sa paninindigan ko. Kasama nila ako sa doktrina. Kasama nila ako sa turo. Kasama nila ako sa paniniwala. Kasama nila ako sa paninindigan. Yun ang ibig sabihin ng verse 2. Kaya,
sa mga totoong mananampalataya, they are with the Apostle Paul. Ang mga tunay na believers, kayang sabihin ni Apostle Paul, they are with me. The brothers who are with me. Precious sa mga mananampalataya, yung mga apostolikong turo. Mga apostolikong kasulatan na nakasulat mismo sa Biblia. At yung mga taga-Galatians ay ones like that. Ganon din sila dati. Kayang sabihin ni Apostle Paul dati na you brothers are with me. Kasama niyo ako dito sa itinuturo ko. Kaya lang, may pumasok na polusyon ng maling ebanghelyo. Kaya ngayon, ang sabi na ni Apostle Paul, Galatians 4:11, I am afraid I may have labored over you in vain. Isa sa pinakakinakatakot ni Apostle Pablo, nasayang ba yung lahat ng pagod ko, pagbisita ko, pagtuturo ko, dahil naniwala kayo sa ibang ebanghelyo. Naniwala kayo na by works na ang salvation. Naniwala kayo na babalik kayo dapat sa lumang tipan. Imbis na ang message ni Paul, you are with me, ang sinabi niya na, I am afraid I might have labored in vain. Kaya tayo, bilang mga mananampalataya, isa yan sa dapat natin i-cultivate. Na ang palagi nating kakampihan ay bagong tipan. Dahil Kristiyano ka, ang palagi mong kakampihan, ang hinding-hindi mo aalisan, ang hinding-hindi mo titigilan ang pagsuporta at pagkampi ay walang iba kung hindi sa apostolikong kasulatan, sa bagong tipan. Your allegiance and your support should be on the message of the New Testament. May choice ang Galatians. Piliin nyo si Pablo o piliin nyo yung mga bulaan. Kampihan nyo siya o tanggihan nyo siya. Kampihan nyo siya o tuligsain nyo siya. You see, yung pagtrato natin sa Diyos ay makikita natin sa pagtrato natin sa salita niya. How can you evaluate yourself? Kamusta ang relasyon mo sa Diyos? Ang equal na tanong doon, kamusta ang relasyon mo sa salita niya? Kasi hindi mo na makikita yun. Paano yung relationship mo sa Diyos? Wala ka namang material na pang-gauge. Pero mag-gauge mo yan kung kamusta ang pakikitungo mo sa salita niya. Now, merong sense dito dun sa mga, sabi niya, the brothers who are with me. Kasama nila si Apostol Pablo. Yung mensahe niya ay sinusuportahan nila. Pero yung mga taga-Galacia, yun yung hamon sa kanila. Kaya ikaw, believer, kamusta ang Bible reading mo? Kamusta ang Bible reading mo? Perhaps, you need to be challenged na magkaroon ka ng panibagong pag-asam ngayong 2025. Ng panibagong motibasyon at panibagong pagpapanariwa na makapagbasa ka ng kasulatan ng sarili mo. Ng ikaw mismo, ikaw at ang Diyos. Ngayong bagong taon. Kung katulad ng mga taga-Galacia, dati ikakampi mo si Pablo at ngayon ay parang napapariwara ka, ang kailangan mong i-recover ay yung pagmamahal mo at affection mo sa salita ng Diyos. Ang dapat mong i-recover ay pag-ibig, pagsinta sa mismong salita ng Panginoon. Dahil tayo ay binago na, tayo ay may espiritu na ng Diyos, ang Biblia na dating wala lang sa atin, dahil sa espiritu niya, ang Biblia ay napapamahal na sa atin. To the point that the Apostle Paul can say, if you are a Christian, isa ka sa brothers who are with me. If you are a Christian, isa ka dun sa mga kapatid na kasama ko. Kasama mo siya doon sa pinaninindigan niya. If you are a Christian, the New Testament is precious to you. Mahalaga ito sa'yo. At yan ay cultivate mo. Yung preciousness ng allegiance
sa salita ng bagong tipan. Si Martin Luther, isa sa pinaka-favorite book niya ay Galatians. Ito mismo. Na isa sa mga description niya pa nga sa Galatians ay parang asawa niya. Sabi niya, kung may pipiliin ako isang libro sa New Testament, Galatians. Ang pagtrato niya daw sa Galatians ay parang misis niya. Sabi niya, kung gaano ko kamahal si Katarina, ganon ko kamahal yung Book of Galatians. I quote, sabi niya, "The epistle to Galatians is my epistle to it as it were in wedlock. It is my Catherine." Sipin nyo, ganun na ganun yung dahil dito sa aklat na to, kitang-kita yung ebanghelyo. At ito ay sulat ng isang apostol. Kaya bilang mananampalataya, mahalin natin ang salita katulad ng pagmamahal natin sa Diyos. Katulad ng pagmamahal mo kay Hesukristo. Nalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa panimulang pangangaral namin dito sa aklat ng mga taga-Galatians. Hinihiling namin as we expound it more and as we dig dito sa epistle na ito, gamitin niyo po ito, aming Ama, para ilabas yung aming mga kasalanan at may kumpisal namin ito at ganon din mailabas, O Diyos, ang tunay na ebanghelyo at mas magpapanariwa pa sa amin ito bilang isang mananampalataya. Turuan niyo kami, O Diyos, na sa bawat pahina nito ay makita namin ang kahalagahan ng Panginoong Hesus at ang kanyang pagiging eksklusibo at natatangi bilang daan ng kaligtasan. Papuri sa iyo, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.